You are growing mad, Tyron, at hindi ko na mahintay na mawala ang lahat ng kapangyarihan mo. Sabi ni Eliza, hindi naman ako masama. Ang ibig sabihin ng pagiging masama ay parusahan ng mga taong hindi karapat-dapat. Sabi ni Tyron at agad na sumingit sa Eliza. Kaya karapat-dapat ang tatay ko sa sakit na gusto mong pagdaanan niya? Yun ba, Tyron? Hindi karapat-dapat ang tatay mo, pero ikaw. Kung kaya mong patayin ang anak ko, ano ang dahilan kung bakit mo naiisip na hindi ko rin magagawa ang ganun para sa inyong ama? Tanong ni Tyron at kumirot ang puso ni Eliza. Balak mo bang patayin ang tatay ko? Hindi ko alam kung oo o siguro. Pero kung mamamatay siya habang pinapahirapan siya, then I will also claim na aksidente lang ito tulad ng sinasabi ng personal assistant mo na hindi mo sinasadyang pagpatay sa anak ko. Tyron said. Hindi alam ni Eliza ang gagawin o sasabihin ulit. Bagamat hindi sila nagkaayos ng kanyang ama, pero sinong anak ang makakayanan ng pagpapahirap sa kanyang ama? But back then, hindi option ang pagmamakaawa kay Tyron Aliman. Hindi siya susuko ng ganong kababa. Hindi ko ipagdarasal na makilala kita sa kabilang buhay ko. Sumpa ni Eliza at lumayo sa kanya. Nanatiling nakatayo si Tyron hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula kay Benji. Sir, kakarating lang ng mga tauhan ko sa mansyon ni Mayor. Will they take him inside or should they wait outside for you? Tanong ni Benji. May maliit na bungalow sa tabi ng main duplex. Hayaan mo silang dalhin siya doon. Utos ni Tyron. Noted, sir. Samantalang kinausap ni Eliza si Ismael. Katatapos lang niyang sabihin sa kanya kung paano binalak ni Tyron na pahirapan ang kanyang ama hanggang sa mamatay dahil lamang sa akala nito na siya ang dahilan ng pagkakalaglag ng anak ni Martha. Hindi ako dapat mag-alala sa lalaking yon, pero hindi ko kayang manood ang sinumang taong papatay sa ama ko. Nandoon ako, paniguro ni Ismael at pinatay ang tawag. Pinaupo si Mayor sa sala na may dalawang matataas at maskuladong bantay sa kanyang tagiliran. Tyron, wala naman tayong pinag-awayan. Bakit narito tayo ngayon at daig ko pa ang may nagawa akong mali? Tanong ng alkalde. Sinubukang tawagan ni Tyron si Eliza pero hindi ito sumagot dahil nakakulong na si Eliza sa kwarto niya at nangako na lalabas lang siya pagdating ni Ismael. Hindi niya kayang mapanood ang kanyang ama na pinahihirapan hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay tinext siya ni Tyron. Pinahirapan kong pagkamatay ng tatay mo kung hindi ka lumabas ngayon. Nasa sala na siya. Inilagay ni Tyron ang phone niya sa bulsa at sinabi kay Carlito. Ang anak mo, si Eliza ang dahilan ng pagkakalaglag ng asawa ko. Ano? Si Eliza? She's such a witch. Alam ko na kung gaano niya kay namumuhian si Martha. Si Martha ang stepsister niya. Alam mo yun, hindi ba? Pero she hates her so much. Especially matapos niyang malaman na may 6 na sanggol siya para sa inyo. Ayaw niya sigurong manganak si Martha ng isa pang baby. Napakasama talaga niyang babae, sabi ni Carlito. Nagulat si Tyron na masasabi ito ng isang lalaki tungkol sa sarili niyang anak na babae. Gaano ba kalala ang relasyon nila ni Eliza? So, kinasusuklaman mo si Eliza at ang gusto mo ay si Marcella? Tanong ni Tyron. Hindi na pwedeng ituring na anak ko si Eliza. Siya ay isang bastardo. Anak ng gigolo actually. Can you imagine that his mother is cheating on me with a gigolo? Pareho sila ng kapatid niya na produkto ng isang gigolo. Ani Carlito. May kapatid si Eliza? Nagulat si Tyron. Oo, pero misteryoso siyang nawalang parang bula. 20 years ko nang hindi nakikita. Ani Carlito. Nandito na ako. Lumitaw si Ismael, agad na lumingon sina Carlito at Tyron sa taong nagsalita lang. Ikaw? Akala ko ba ban ka sa North Hill? Ano bang ginagawa mo dito? Tanong ni Carlito. Ako ang kuya ni Eliza. Nakakaawa na hindi mo na ako naalala. Umiling si Ismael. Tinext ni Ismael si Eliza na dumating na ito bago siya pumasok. Si Eliza na noon ay nakikinig ng may malungkot na puso sa lahat ng sinabi sa kanyang ama tungkol sa kanya. Ikaw, tumayo si Carlito at matapos suriin ng gusto si Ismael. Kinumpirma niya na siya ay tunay na kapatid ni Eliza. Ngayon nakikita ko kung bakit mo ibinibigay ang proyekto ng kumpanya kay Eliza sa halip na kay Marcella. Walang idea si Tyron kung sino si Ismael. Wala siyang idea na siya ang pangalawa niyang in command sa underworld. Wala man lang siyang idea na isa din itong God of War. Ang alam lang niya ay napakarami niyang kakayahan pagdating sa digmaan. Para saan at bakit ka naririto? Tanong ni Tyron kay Ismael. Para sa kapakanan ng kapatid ko, hindi ko kayang panoorin na pinahihirapan mong tatay namin hanggang kamatayan. Ani Ismael.
Narinig mo ba ang sinasabi ng iyong tinatawag na ama tungkol sa'yo? Tanong ni Tyrone kay Ismael. Naloko na siya ng bago niyang asawa at anak na babae. Hindi na ako nagulat. Tulad ng paulit-ulit kang niloloko ng asawa mo? Napakasaklap kapag ang isang lalaki nagmamahal at nagtitiwala sa mga babae na may masamang puso. Sabi ni Ismael. Bantayan mong dila mo. Galit na galit si Tyrone. Nagtataka kung ano nagbigay sa maikling lalaking ito nang utos na kausapin siya sa ganitong paraan. Baliw na talaga yang si Ismael. Mr. Tyrone, dinala mo ba ako dito para parusahan ako? Nakakagulat na tanong ng alkalde. Bagamat pilit siyang dinadala dito, hindi niya inaasahan na gusto siyang pahirapan ni Tyrone. Oo, ikaw ang magbabayad sa ginawa ni Alyssa sa asawa ko, sabi ni Tyrone. Pero anak ko rin si Marcela, ito ay isang hindi makatarungang parusa. Natakot si Carlito, bagamat lihim niyang kinamumuhian si Tyrone, kailangan niyang kumilos na parang gusto niya ito sa publiko. Siya ang alkalde ng kabisera ng North Hill at dapat magkaroon ng higit pang karapatan sa lungsod, pero si Tyrone, ginawa siyang walang silbi at parang asong sunod-sunuran sa kanya. Gaano kaya kalakas ang isang Tyrone Aliman? Tanong ni Tyrone si Ismael. Dapat ko bang parusahan ng iyong tinatawag na ama? Hindi. Tyrone turned to Alyssa. Naniniwala ko na narinig mo lahat ng sinasabi ng so-called mong ama tungkol sa'yo. Dapat ko pa rin ba siyang parusahan? Hindi. Tyrone then asked Carlito. Dapat ko bang parusahan ng tao na ito para sa pagpunta sa aking bahay nang walang pasubali? Si Ismael ang tinutukoy niya. Oo, dapat lang. Dapat ko bang parusahan si Alyssa dahil sa naging dahilan ng pagkalaglag ng anak ng asawa ko? Tanong ni Tyrone kay Carlito. Oo, dapat lang. Nagtataka si Tyrone kung paano naging malupit si Carlito. Kahit hindi niya anak sina Ismael at Alyssa tulad ng sinasabi niya. Hindi ba dapat ay maawa siya sa ngalan nila bilang matanda siya? Ibigay mo sa akin ng baril, demand ni Tyrone. Nang baril sa isa sa mga gwardya sa kwarto at agad na inabot sa kanya ang isang baril. Lahat ng tao sa kwarto ay natakot. Itinutok ni Tyrone ng baril kay Ismael at natakot na sumigaw si Alyssa. Please, please. Nagmamakaawa siya at tumakbo papunta kay Tyrone pero pinigilan siya ng mga gwardya. Please, huwag kang magpaputok. Siya lang ang pamilya ko, sigaw ni Alyssa. Inilayo ni Tyrone ang direksyon ng baril kay Ismael at dinirekta ito kay Alyssa nang walang salita. Naging pipi agad si Alyssa, tumulo ang luha sa mukha niya habang iniisip kung ganito ba siya mamamatay. Kuya, hayaan mo na lang siya sa gusto niyang gawin. Huwag mo siyang pigilan. Sabi ni Alyssa na natatakot na baka subukan ni Ismael na labanan si Tyrone. Hindi plano ni Ismael na pigilan si Tyrone sa simula pa lang. Pinipilit niyang makilala siya ni Tyrone. Tyrone then turned the gun to Carlito and his heart almost fling away. Mr. Tyrone, huwag mo sana akong barilin. Ako ang father-in-law mo. Halos umiyak na si Carlito. Umaalingaw-ngaw ang kanyang tiyan bunga ng takot. Tyrone cocked the gun pero biglang sinipa ni Ismael ang baril palayo sa kanya. Gustong tumakbo ng mga gwardya para salubungin si Ismael pero pinigilan sila ni Tyrone. Hindi karapat-dapat na gawing kabayaran ng alkalde. Total siyang father-in-law ko. I find a new bait already. Sabi ni Tyrone at inutos na iuwi ang mayor. Pagkatapos bumaling siya ng lubusan kay Ismael at pumalakpak. Wow, ang ganda ng move na yan. You must be skilled in fighting. Sa pagkakataong ito, inalis na si Carlito. Gusto ng mga gwardya na pumasok siya sa kotse para maihatid nila siya pauwi pero tumanggi siya. Natatakot siya na baka masaktan ni Tyrone sina Alyssa at Ismael. Hindi niya alam kung bakit tila nag-aalala siya sa dalawa. Paano kung ang dalawang ito ay talagang mga anak niya at nalaman lang niya ito kapag patay na sila? Ang nagtatakang tanong ni Carlito. Pagbalik sa bungalow, sumagot si Ismael kay Tyrone. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Kailangan ko lang iligtas ang ama ko. Walang anak maliban sa isang bastardong pwedeng panoorin ng kanyang ama na pinatay. Sige, payuhan mo ang kapatid mo na magbuntis para sa akin. Sabi ni Tyrone. I used to be your second in command sa underworld pero simula nang mawala ang memory mo, hindi mo na naalala kung sino ako sa'yo. Pwedeng nagsasabi ka ng totoo pero baka pinipilit mo ring iligtas ang sarili mo. Tyrone smirked. Talian mo siya sa mga kamay at binti. Utos ni Tyrone sa dalawang gwardya sa kwarto at silang nag-charge kay Ismael. Nakipaglaban si Ismael sa kanila, tinalo sila. Ang dalawang gwardya ay bagsak sa sahig na walang mali o patay. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Natigilan si Tyrone sa kanyang galing sa pakikipaglaban. Pwede ba talaga siyang maging pangalawa sa command niya sa underworld?
Ang nagtatakang tanong ni Tyrone. Sinabihan siya ng lolo niya na siya talaga ang Diyos ng underworld plus nang arestuhin siya, may kakaibang set ng mga tao na dumating para iligtas siya. Labanan mo ko, kung kaya mo ko matalo saka kita papayagan dahil tsak na hindi ka aalis dito ng buhay. Pumunta ka rito ng walang pasabi, isang offense yon. At isa pa ikaw ang tanging paraan para mapapayag ko si Alyssa na gawin ang gusto ko. Tyrone said, hindi ko kayang makipag-away sa'yo, sabi ni Ismael. Labag sa rule of the underworld ang isang subordinate na makipaglaban sa kanilang superior. Kasi ako ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Huwag kang mag-alala, lalabanan mo lang ako, after all bihasa ka, he said. Hindi, lumapit sa kanya si Tyrone at sinuntok sa tiyan pero hindi gumanti si Ismael. Umungo lang ito sa sakit, sinampal siya ng malakas ni Tyrone sa pisngi at sinipa sa binti. Kaya nahulog siya sa sahig. Pinunasan niya ang dugo na napuno ng kanyang bibig at pilit na tumayo. Natapos siyang tumayo, hiniling ni Tyrone. Fight with me? Hindi. Sinuntok siya ni Tyrone sa noo, dahilan ng matinding pagkahilo at kapag nagpatuloy, hindi malabong mapatay ni Tyrone si Ismael. Ano? Manunood ka lang ba na patayin kita? Hinawakan siya ni Tyrone sa leeg at sinipa sa tiyan gamit ang tuhod. Natakot si Alyssa na baka mamatay si Ismael kaya mabilis siyang tumakbo sa kinaroroonan ng mga gwardya at tinanggal ang isang baril na nasa hostler na isa sa kanila. Agad siyang nagbaril sa ere at bumaling sa kanya si Tyrone. Hindi niya binitawan si Ismael. Mahigpit pa rin ang yakap nito sa leeg habang mahinang hawak ni Ismael sa kamay nito. Pakawalan mo si kuya o babarilin kita, banta ni Alyssa. Alyssa, wag. Naalala mo ba na siyang ama ng mga anak mo? Deserve niya na manatiling buhay. Nanumpa na ako nakatapatan sa underworld. Kapalaran ko ng mamatay balang araw at matutuwa ako na talagang mamamatay sa kamay ng superior, sabi ni Ismael at ngumiti. Dugo ang dumadaloy sa sulok ng kanyang bibig. Hindi na nga niya naalala kung sino ako sa kanya. Nagiging baliw na siya dahil sa kapangyarihan. Hindi ko na siya papatulan. Ismael, ikaw lang ang pamilya ko, sabi ni Alyssa. Alyssa, ibaba mo ng baril, pakiusap ni Ismael. Hindi natakot si Tyrone sa baril na nakatutok sa kanya. I dare you to shoot. Hinamon niya si Alyssa. Alyssa cocked the gun and said, gagawin ko. Pinindot ni Tyrone ng isang buton sa wristwatch niya at ang 15 guards ang agad na sumugod. Pinigilan niya sila na pumunta kay Alyssa at nag-utos lang. Hawakan niyo to, si Ismael ang tinutukoy niya. Agad na inalis ni Ismael at inalis din ang mga gwardyang nakadapa sa sahig. Inutusan ni Tyrone na umalis ang lahat ng guards at tanging sila lang ni Alyssa ang naiwan. Nasa kamay pa rin ni Alyssa ang baril. Shoot me, lakas loob na sabi ni Tyrone. Anong gagawin mo sa kapatid ko? Tanong ni Alyssa. Papatayin ko siya, diretsong sagot ni Tyrone. Please don't, sigaw ni Alyssa. Alam niya na kung papatayin niya si Tyrone Aliman, hindi lang siya papatayin ng mga gwardya nito, papatayin din nila ang kapatid nito. Kaya isang kabaliwan ang gagawin ni Alyssa kung sakasakali. Sino ba naman ang maglalakas loob na barilin ng isang lalaking tulad ni Tyrone Aliman? Ang taong yun ay hindi pa ipinanganak. Ano bang pumipigil sa'yo? Sabi mo lagi ako nagdudulot ng sakit sa'yo, hindi ba? Ngayon na may karapatan ka ng patayin ng taong nagdudulot sa'yo ng sakit, Tyrone said. Hindi ko sinasadyang pagtulak kay Marcella, pinipilit lang niya akong iset up. Isa pa slight push lang. Ginawa lang niya itong big deal. Hindi naman ako nagsiselo sa kanya. Please trust me. Sigaw ni Alyssa pero nakatutok pa rin sa kanyang baril. Marahan nang lumapit sa kanya si Tyrone habang umiiyak ito ng malakas. Nang maunahan siya ni Tyrone, hinawakan itong dulo ng baril at si Tyrone mismo nagtutok nito sa kanyang dibdib. Shoot me, I'll die quick this way. Pakawalan mo na lang ang kapatid ko, Tyrone. Oo na, papayag na ako magbuntis para sa'yo. Sigaw pa ni Alyssa. Saka tuloy ang ibinaba ang kamay at binaba ang baril. Ibinaba niyang ulot umiiyak ng malakas hanggang sa sumakit ang ulo niya. Alyssa, madali naman akong kausap eh. At yung sinasabi mo, gusto kitang pagkatiwalaan pero nasaan ang ebidensya? Kung sinungaling ang asawa ko, at least patunayan mo. Actually, hindi ko lubos na pinagkakatiwalaan si Marcella pero nasa kanya lahat ng ebidensya. Anong magagawa ko? Tanong ni Tyrone. Grabe ang pagod na naramdaman ni Alyssa. Lahat na nangyari, lahat ngayon ay sobrang na sa kanya. Hindi matiis ni Alyssa ang karahasan at napakarami niyang takot para dito. Dahan-dahan nang pumikit ang mata niya at nawalan siya ng malay. Bago pa siya mapabagsak sa sahig, pinigilan siya ni Tyrone na mahulog. Tinignan niya ang cute na mukha nito na natakpan ng luha sa loob ng 15 segundo. Tahimik saka sinabing,
Tuwing nakikita kitang umiiyak, masakit na masakit para sa akin. Nagagalit lang ako sa'yo dahil sa frustrate ako. Si Marcela may hawak na ebidensya, lahat ng claim niya ay may pruweba, ikaw wala. Pero kung mapapatunayan mong impostor at mapagpanggap si Marcela, ako mismo maglilibing sa kanya ng buhay. Kasama ang pamilya niya. Hindi ko siya kailanman nagustuhan, Alyssa. Hindi ko naman sinasadya na saktan ka. Isang patak ng luha ang bumuhos mula sa mga mata ni Tyrone hanggang sa kanyang muka. Dinala siya ni Alyssa sa isang bridal style at diniretso sa loob ng banyo. Inilagay ni Tyrone si Alyssa sa isang walang lamang bathtub at tanging ang muka at paa lamang ang hinugasan. Pagkatapos ay binuhat niya ito sa kwarto niya at marahang inihiga sa kama. Umupo siya sa isang upuan na available sa kwarto at makalipas ang 2 oras, nakatanggap siya ng tawag sa kanyang telepono. Nang makitang si Marcela ang caller ID, lumabas siya at sinagot ito. Hey Tyrone, ayos ka lang ba? Sobrang nag-aalala ko sa'yo. Okay lang ako, tugon ni Tyrone. Tyrone, alam mo naman na walan ako ng anak at sobrang sakit na nararamdaman ko. Kailangan kita sa tabi ko, maawaing sabi ni Marcela. Naiintindihan ko na dapat nasa tabi mo ko, Marcela. Intindihin mo muna ang busy pa lang ako ngayon. Uuwi din ako pagkatapos. Sabi ni Tyrone, okay, wala akong idea na busy ka. Pasensya na sa pag-abala ko sa'yo. Paghingi ng paumanhin ni Marcela. Okay lang, sabi ni Tyrone. Huwag ka na sana mag-overwork sa sarili mo, Tyrone. Mahal na mahal kita. She said. Salamat, sabi niya at binaba ni Marcela ang tawag. Makalipas ang ilang segundo. Bumalik si Tyrone sa kwarto at sinuri si Alyssa pero napagtanto niyang hindi pa rin ito gising. Iniisip niya kung dapat ba niyang dalhin ito sa ospital o maghintay pa ng kaunti. Bumalik si Tyrone para umupo at matapos ang 6 na oras na lumipas, sa huli nagbukas si Alyssa ng mga mata niya. Umupo siya ng tuwid at nakita niya si Tyrone nakaupo sa kwartong namamagang muka, nagpapakitang hindi ito nakatulog buong gabi. Tahimik silang nagpalitan ng blangkong tingin, saka nagtanong si Tyrone, gusto mo bang ipaghanda kita ng umagahan? Dinampot ni Alyssa ang wristwatch at tinignan ang oras. Nang makitang umaga na, tumango siya. Lumabas si Tyrone mula sa kwarto at nagpunta sa kusina. Nang bubuksan na niya ang gas, bigla siyang natigilan dahil hindi niya sigurado kung nagawa na ba niya ang magluto. Bago niya simulan ang pagluluto, tinawagan niya isang mga maid na nagtatrabaho sa kanya para magdala ng bagong lutong pagkain. Naghintay si Tyrone sa entrance ng bungalow hanggang sa dalhin ng pagkain. Kinuha niya ito sa maid at naglakad patungo sa kwarto ni Alyssa at nilagay ang pagkain sa harap niya mismo habang nakaupo na si Alyssa. Ikaw ba mismong nagluto nito? Tanong niya. Hindi ang maid ang sinabihan ko para magluto. Tugon ni Tyrone. Pwedeng may lason to mula sa asawa mo, hindi ko kakainin, sabi ni Alyssa. Pwedeng hindi mo naalala pero sinubukan ng iyong asawa na patayin ako dati sa pamamagitan ng pagkalason sa pagkain. Pagkarinig sa sinabi ni Alyssa, tumayo siya at kinuhang pagkain para itapon. Pero hindi ako marunong magluto. Ako nang magtuturo sa'yo, sabi ni Alyssa. Okay, hold on. Lumayo si Tyrone at tinawag ang isa sa mga gwardiya sa labas para itapon ang pagkain. Nagutos din siya na magdala ng papel at ballpen. Pagkatapos bumalik siya sa kwarto ni Alyssa. So tell me the process of cooking food. Tyrone asked. Ano uri ng pagkain ang gusto mong ihanda para sa akin? Tanong niya. Aling pagkain ang gusto mo bilang almusal? Tanong ni Tyrone. Hipon na may vermicell at bawang. Tugon ni Alyssa. Okay, sige, turuan mo na ako. Demand ni Tyrone. Sinimulan ni Alyssa turuan siya kung paano ihanda ang pagkain habang sinusulat niya ang lahat ng ito. Yun lang, sabi ni Alyssa matapos niyang turuan siya tungkol sa proseso ng pagluluto ng pagkain. Got it, sabi ni Tyrone na tumayo siya lumabas habang sinasamantalay ni Alyssa para maligo at mag-freshen up. Hindi naman niya nakalimutan ang lahat na nangyari kahapon pero gusto lang niyang mabuhay ang kasalukuyang realidad na ito na mukhang pantasya sa ngayon. Sinabi ni Tyrone sa isang gwardiya na kunin sa kanyang lahat ng kinakailangang sangkap na kakailanganin para malutong pagkain. Dahil walang tiwala si Alyssa sa maid, hindi niya may padalang maid para kunin ang mga sangkap. Sa loob ng 5 minuto meron na siyang lahat ng kinakailangang sangkap na kinakailangan para lutuin ang pagkain. Pagkatapos naglakad siya patungo sa kusina, dala ang lahat ng mga sangkap at nagsimulang magluto. Nagsimula pa nga siyang magpawis at pagkatapos ng 30 minuto tapos na siya. Kahit siya mismo hindi nagustuhan ng itsura. Ang pagkain hindi mukhang tulad ng karaniwang shrimp. Inahain pa rin niya ito at dinala sa kwarto ni Alyssa. Nang makita ni Alyssa ang mga kalokohang inihanda niya, hindi niya napigilan ng matawa. What? Inosenteng tanong ni Tyrone. So, ang isang taong pinakamakapangyarihan sa North Hill ay punong-puno ng skills maliban sa pagluluto?
Paano ko sasabihin sa'yo na walang kabuluhan ang niluto mo? Napatawa si Eliza. Pero pwede naman natin itong kainin, hindi ba? Tanong ni Tyron. Gusto mo bang kumain tayo? Tanong ni Eliza. Oo, sa iisang plato. Tugon ni Tyron. Eliza smirk. Halos pumasok sa isip niyang alaala na nangyari kahapon pero tinulak niyang naisip sa isang tabi. Kailangan kong pumasok sa trabaho, sabi ni Eliza. 6:30 AM pa lang, makakakain pa rin tayo bago ka umalis, sabi ni Tyron. Kung kakain ako nito, mamamatay ako, sabi ni Eliza at pumunta sa wardrobe saka nagsuot ng apron. Huwag kang mag-alala, ako magluluto ng kakainin nating dalawa. Okay, sabay tayo sa kusina, gusto kong matuto, sabi ni Tyron at nagkibit balikat si Eliza na parang hindi naging problema ang request niya. Sa isang jiffy, pareho silang nasa loob ng kusina. Pinagmasdan ni Tyron ang pagluluto ni Eliza at nang matapos na siya, kaakit-akit ng amoy ng pagkain. Nang ihain ni Eliza ang pagkain sa plato, ang sarap ng tanawin nito na hindi na makapaghintay si Tyron na magsimulang kumain. Sigurado ka bang ayaw mong iserve kong pagkain sa iba't ibang plato? Tanong ni Eliza. Hindi, kumain tayo sa isang plato, sagot ni Tyron at walang nagawa si Eliza kundi ang sumunod na lamang. Nang kunin na sana ni Eliza ang tray na naglalaman ng pagkain, pinigilan siya ni Tyron gamit ang kamay nito, saka lumapit sa kanya saka kinuha ang tray sa kanya. Pwede ka nang maglinis ng kusina, hihintayin kita sa dining. Sabi ni Tyron at tumangulang si Eliza. Pagkatapos lumapit si Tyron sa kainan at nilagay ang pagkain sa gitna ng mesa. Hindi nagtagal ay lumitaw si Eliza at umupo sa harapan niya. Nagsimulang kumain ng dalawa mula sa isang plato na parang walang nangyari kahapon. Pagkatapos nag-volunteer si Tyron na dalhin pabalik sa kusina ang tray ng mga walang lamang pinggan. Hinugasan pa niya ang mga ito sa kanilinis ang kamay niya. Lumabas si Tyron at nakita niyang nakatakda ni sa Eliza magsimulang magtrabaho. Ang sarap kumain kasama mo, Eliza, sabi ni Tyron. Nagham lang si Eliza tapos lakas loob na nagtanong. Nasaan si kuya? Kahapon pa siya nakalaya. Sabi ni Tyron at malakas ang ginhawa ni Eliza pagkarinig sa sinabi nito. Agad na tinawagan ni Eliza si Ismael para siguraduhing maayos lang ito. Agad naman itong sumagot. Eliza, kanina pa kita sinusubukang tawagan. Kapag nakipagkita sa iyong Marshall at ang mga Franklin, huwag kang papayag sa kanilang deal. May mga makapangyarihang pamilyang nagsisikap na bumuo ng kodita para i-impeach ang Pangulo ng ating bansa. Ang target talaga nila ay hindi ang Pangulo ko hindi si Tyron. Ani Ismael, tumigil sandali ang puso ni Eliza. Paano niya sasabihin sa kapatid na pumirma na siya ng deal sa kanila? Okay Ismael, okay ka lang ba? Okay lang ako, wag mo sana kalimutan ng sinabi ko at pwede bang sabay tayo magtanghalian kung hindi ka gaanong ka-busy? Tanong ni Ismael, noon pa may wish ko na yan. We'll speak to you later kuya. Sabi ni Eliza at binaba ang tawag. Salamat, sabi ni Eliza kay Tyron at tumango ito. So, tungkol sa pagbubuntis. Sa pamamagitan ba ng surrogacy o sa pagtatalik? Tanong ni Eliza. Nagbagong isip ko, hahayaan ko na lang si Marcela na magdala ng isa pang baby para sa akin. Sabi ni Tyron, hindi na dapat pang mabuntis si Marcela dahil kapag nagkataon muli na naman siya nitong magagamit para hawakan sa leeg si Tyron. Bakit nagbagong isip mo? Tanong ni Eliza. Kasi naramdaman ko na hindi tama. Ang sagot ni Tyron, tumango lang ito at lumayo samantalang sa mansyon ng Aliman, nilagdaan lang ni Lord Joaquin ang deal na dala ni Felix Marshall at Nelson Franklin. Sila ang dalawang batang master na palihim na nagtatrabaho para kay Prince Nylon at pinapirma si Eliza sa kanilang deal. Pinanatili ako ni Tyron sa dilim at ginutom ako ng 3 araw. Hindi siya karapat-dapat na patawarin kahit hanggang sa aking kamatayan. Sabi ni Lord Joaquin, naroon din si Michael sa loob ng kwarto. Hindi ko na mahintay na makita siyang mawala ng kapangyarihan. Gusto ko siyang pakainin ng buhangin at panoorin siyang mamalimos ng tubig. Pero inihain ko lang sa kanyang ihikot, iinom pa niya ito dahil sa kawalan ng pag-asa. Sabi ni Lord Joaquin, aalis na kami Lord Joaquin. When we are ready to take over, we might even ask for Aliman soldiers if we don't have enough, said Felix. Okay, ipaabot mong pagbati ko sa lolo mo, sabi ni Lord Joaquin at tumango si Felix at lumabas kasama ni Nelson. At sina Michael at Lord Joaquin lang ang naiwan sa kwarto. Ito ay isang digmaan, marami inosenteng mamamayan ang mamamatay. Pahayag ni Michael na punong pag-aalala. Ha? Simula ng palayain ako ni Tyron, hindi ako makatulog ng maayos dahilan puno ng galit at paghinganti ang puso ko. Ako ang clan master pero napahiya ako sa ganung paraan. Kaya ko pang isakripisyong buhay ko basta kaya nitong masira si Tyron. Lord Joaquin said, alam kong gusto mo maghiganti kay Tyron, hindi ko rin gusto kung paano pinalawig ang kapangyarihan ni Tyron pero kailangan nating isaalang-alang ang mga inosenteng taong nadadamay ang kanilang buhay. Plus, na-consider mo na ba ang possibility na baka hindi tayo manalo sa ganong sitwasyon?
Lahat ng pumayag sa pagtataksil ay hahatulan, Michael said. Huwag mo nang isipin yun, Michael. Matalino't bihasa ang mga Marshall at Franklin. Alam nilang kanilang ginagawa. Hindi apurbahan ng clan masters nila ang kanyang plano kung hindi magiging positive ang outcome, sabi ni Lord Joaquin. Nagawa na ni Michael ang dapat pero tila hindi nito mababagong isip ng matanda. Napabuntong hindi nga si Michael pero imposibleng makuha kung pagmamahal ni Eliza. Sinubukan ko ng mapilit ng pagmamaraan pero hindi pa rin nangyari. Kung ganun, move on at humanap ka ng iba. Hindi naman natatapos ang lahat sa first love. Sinubukan ko mag-hook up sa ilang mga random na mga babae lately. Pero hindi ko lang makuha para mahalin sila. Master, sa tingin ko, misteryosong pag-ibig. Ang puso natin ang pumipili kung sinong mamahalin, hindi tayo. Hindi naman parang si Eliza ang pinakamagandang babae sa mundo pero siya pa rin ang pinili ng puso ko. Ang sabi ni Michael. Ano kayang mangyayari ngayon tila handa na ang lahat para mapabagsak si Tyrone? Ito na ba ang katapusan ni Tyrone at mangyari ang gagawing pag-aalipin sa kanya ni Prince Nylon? Tulad ng banta nito sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.